Nagkasimbolo man tayo mga idol ng kamarote. Kakabit natin muna mga idol itong baral dito sa ulihan. Yan. Tapos dito mga idol ipapatong yung ating tabla na pamako ng parka ng kamarote dito sa bandang huli. Yan. Ito na mga idol yung tabla na sabi ko na pamakuan ng parka. Yan. Masilyahin natin mga idol para bago matapos yung ating kamarote, kompleto na rin ang masilya dito sa bandang loob. Ito naman mga idol tuhino, pinakang kung tawagin ng iba ay sangkal, patungan ng tarik. Dito sa bandang hulihan ating kakabit itong patungan ng tarik. Inuuna natin mga idol ikabit yan para matibay ang pagkakabit bago sunod nating kakabit yung parka. Mababa lang mga idol ang kamarote nito. $10 lang mga idol. Yan, ito naman mga idol ligason. Nakasigo na mga idol ito na ating na isigo na yan. Ating lalagyan na lang ng epoxy. Nakatusok mga idol dito sa batyula ang ligason. Medyo mababa lang mga idol ang ating nilagay na kamarote para binabagay lang natin dito sa bangka. Maliit lang mga idol itong bangkang ito, kaya kahit mababa lang kamarote okay lang ito. Sabi ko nga doon sa may-ari mga idol ay kahit hindi na sana lagyan ng kamarote, gawa nga ng okay na rin sana kung walang kamarote, ay gusto rin niya may kamarote mga idol. Mas komportable nga naman sakyan pagka may kamarote, gawa nga ng depensa din ito sa sa basa, sa sambulya ng alon. Lagyan naman natin ang pinakansuleras mga idol itong cabinet. Lalagyan na rin natin ng sahig itong cabinet bago natin lagyan ng parka. Ito na mga idol yung plywood na pinakansahig. Kahit dugtungan na rin mga idol yung plywood natin kakabit, okay lang naman ito. Ito isahig lang naman ang cabinet natin. Yan. Lagyan na rin natin epoxy yung pinakandugtungan niya.
Lagyan na rin natin mga idol ng harang nung pinakang sahig ng cabinet. Lagyan natin ng harang dito sa bandang may pintuan para yung mga gamit nating nakalagay dyan sa loob hindi umusos pababa. Bagay naka-safety yung ating mga gamit na pampangisda doon sa loob ng cabinet. Yan. Ito naman mga idol, parka ang ating sukatan. Yan. Kabase na natin mga idol itong ating ipaparka dito sa ating kamarote. Yan ang nasasabi ko mga idol, 10 inches lang ang taas itong kamarote nating kakabit dito sa ating bangkang na simbol. Yan, ganyan lang mga idol ang design ng kamarote. Yan yung bandang unahan mga idol ng kamarote nating na pinasimbol. Yan. Nipatir na natin mga idol itong isang plywood na sinigo natin sa bandang kaliwa. Mas kailangan talaga mga idol ganyan ang ating diskarte para parehas sa parehas talagang taas at yari nung parka na ikakabit natin doon sa magkabilaan ng kamarote. Mamatilya na natin bago natin ikabit itong parka. Ito naman mga ligason mga idol at saka itong daydayan, lagyan natin ng epoxy para pag ikinapit talagang natin ipako ng mga idol itong parka. Yan, okay na mga idol tapos na natin lagyan ng ligason at parka itong ating kamarote na simbol. Yan. Mayroon na rin sahig yung ating cabinet
Konti na lang mga idol, makakatapos na rin tayo dito sa ating bangkang Lasimbol. Yan, ipapag na ito mga idol, kompleto na. Lagyan na rin natin ng plywood mga idol, itong harapan ng kamarote. Ating dingdingan na rin. Ito naman tagiliran, ito okay na, nalagyan natin ng parka. Siko na natin itong pinakang plywood na pangkabit natin dito sa unahan. Yan, ating ipoksa na din mga idol. Nakasigo na yung ating plywood. Yan, ito naman mga idol, bandang ibabaw. Dalawang plywood ang ating sinisiko dito sa unahan. Isa sa ilalim at sa may bandang ibabaw. Nakabali mga idol sa gitna ito. Tapos meron din naman frame na pamakuan. Magkabila naman natin pinapako yung plywood dun sa frame na sa gitna. Yan, ganyan lang mga idol ang pag-assemble ng kamarote dito sa bandang unahan. Yan, epoxy na rin natin mga idol. Nakasigo na itong plywood na sa bandang ibabaw. Kailangan pasawaan natin talaga mga idol sa epoxy para hindi tumagas ang tubig. Kailangan silyado itong ganitong parka ng kamarote. Yan, ito naman daydayan mga idol sa bandang unahan. Una natin kinakabit itong daydayan dito sa bandang unahan bago yung nasa tagiliran. Mayroon mga idol kalabis, hindi agad natin naman may exact yan. Kaya saka natin pinuputol pagka nakakabit na yung daydayan dito sa bandang una. Yan, dito naman nasa tagiliran mga idol ang ating ikabit. Yung daydayan dito sa tagiliran sa ibabaw. Yan, kailangan makumpletuhan mga idol ang daydayan yan bago natin sigo yung taklob na plywood. Yan, andyan natin ipapako yung taklob na plywood sa ibabaw. Diyan sa mga daydayan natin kinakabit na yan. Tapos plinira natin mga idol itong ibabaw. Pantayin natin para nakaplastar na maayos yung plywood na ating itataklob sa dito sa pinakambubong.
ating epoxyhan na rin. Kaya naman ito lang ating ginagawa. Pagka naisigo natin yung isang plywood, yan, diretso epoxy na. Para mabilis tayo makatapos sa pag-asimbol ng kamarote. Pako natin ng malimit mga idol ito para silyado talaga, walang tagas. Delikadong mga idol mapasok ng tubig ang loob ng kamarote. Diyan natin nilalagay yung ating mga baon at saka kung may dala tayong cellphone, yan diyan natin itinatabi sa loob ng cabinet. Ito naman balustre mga idol ang ating ikabit. Yung pinaka-design sa ibabaw. Yan, ikabitan natin yung design mga idol. Ito namang pinakangharang dito sa bandang hulihan ng taklob ng kamarote. Yan, nilalagyan din natin mga idol ng pinakang frame yan dyan para pampatibay din mga idol. Saka dyan mga idol, dinadantay natin yung ating pisuti, yung kanang timon, andil ng timon, pisuti. So, sa kahoy na yung kinabit natin sa ibabaw ng kamarote. Ito naman mga idol, mayor na daydaya ng kamarote ang ating kabit. Konti na lang mga idol, matapos na rin natin itong pagkasimbol ng kamarote. Okay na mga idol, kabit na natin yung daydayan magkabila. Ito namang pinto ng ating cabinet, yung sliding cabinet, yan ating kabit na rin para buo na yung ating kamarote. Lagyan na natin ang harang na pinakang railing, yung ating railing doon sa bandang baba. Lagyan na natin ang harang, pinakang pinto na sliding para wag lumabas yung plywood. Okay na mga idol, nagana na yung ating sliding cabinet. Okay na mga idol, natapos na natin itong kamarote, itong bangka nating sinasimbol. Mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat muli sa inyong walang sabang panonood. Mga idol, huwag po sana kalimutan mag-like at pakishare din po mga idol itong video ito. Thank you so much po at God bless po sa atin lahat.